Ito na nga yung finished product ng ating ginawang mamon. Di ba? Napakadali lang niya. At saka napaka-fluffy pa nito at napakalambot. Ayan o. So, ayan o. Napakalambot nito mga ka-bakers. Ito. So, ayan mga ka-bakers, kumusta kayo? For today's video, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng mabilisang paggawa ng tinapay. At pinakamabilis talaga itong mga ka-bakers. Isa itong traditional bread sa mga bakery. At saka napakabilis gawin. Yun ang ituturo ko sa iyo. At yun ang gagawin natin ngayon mga ka-bakers. Kaya huwag na natin masyadong pahabain. Samahan nyo ako. Let's go! Dahil sa sobrang bilis lang nitong gawin mga ka-bakers o sobrang dali lang nito. So ang una kong gagawin, sisindihan ko muna yung oven ko. So ayan, ganun to kadali mga ka-bakers. Ayan, sindihan ko yung oven ko. Kailangan mainit na mainit siya. Ayan. So ayan, pull natin. Ayan, naka-pull na yan siya mga ka-bakers. Tapos, sunod natin gagawin ang atin naman lanyera. So, andyan na yung mga ingredients natin, nakahanda na. So, ayan. Ito yung mga tray natin. Bali, kung makikita nyo, meron ko sila mga dilaw-dilaw. Tinapay yan. Linutuan ko lang to kasi kanina ng ibang flavor. Kaya, hindi ko na siya hinugasan. Kasi, naman yan, lalagyan na lang natin siya ng margarine. So, ayan, ganun lang. Mga ka-bakers, no? So, ayan, bali patapos na tayo maglagay. So, yung nakikita nyo kanina ng mga dilaw-dilaw, sa lang yan, mga tinapay ba na Tinutuan ko pa lang kasi yun, kaya, dinagyan ko na uli ng Hindi kasi tayo pwede maghugas ng maghugas kasi galing pa lang tayo nagluluto. Mahapas ma yung mga kamay natin. Kasi, yun ang puhunan natin mga ka-bakers, ay yung kamay natin. So, ayan, bali, ilalagay ko siya sa tray. So, ayan, ilalagay ko siya dito sa tray. Anim-anim lang. Anim-anim lang yung paglagay natin. Ayan. Bawat tray, anim. So, okay na yun siya. Muna tayo maglagay ng harina. Yung iba kasi, linalagyan pa ito ng harina, kundi na. Kasi, mabilis lang talaga to. Tabi lang muna natin yan. Tapos dito naman tayo sa ating mga ingredients. Yan yung mga ingredients natin. So isa-isahin natin yan mga ka-bakers. So ayan mga ka-bakers. Bale na ilagay ko pala dito yung baking powder 50 grams. Hindi ko napakita pati yung dry yeast. 15 grams. Tapos i-mix lang natin. Yan. Iingay kasi yung aso. So, ulitin ko mga ka-bakers. Bali, linagay ko na dito yung 50 grams na ating baking powder. Tapos, 15 grams na dry yeast. Nalito kasi ako mga ka-bakers kasi ang ingay ng mga aso. Yan, bali, hinalo ko lang siya. Pagkatapos, ay itabi natin. Inulit ko lang mga ka-bakers para mas klaro. Tapos, ito naman yung 6 na itlog. Lagay lang muna natin sa mesa. Tapos ito yung ating asukal. 3/4 yan or 750 grams. Tapos ilalagay na natin yung ating 10 grams na iodized salt. Yan. Tapos lagay din natin yung ating kalahating cup ng ibab. Yan. Sama na din natin yung ating vanilla extract. Yan, vanilla extract yan. Isang kutsara.
Kung wala kayong vanilla extract, kahit anong klase ng vanilla, tapos ilagay natin yung ating 6 na itlog. Yan, 6 na itlog yan mga ka-bakers. So, ganito lang tayo maggawa ng ating tinapay. Tapos, mix natin. Dito sa pag-mix, kailangan tunaw talaga yung kanyang sukal. Kaya gumagamit ako ng iodized salt para mas madali siyang matunaw mga ka-bakers. So, ayan, tuloy lang natin sa pag-mix. Ayan. Tapos, habang nagmi-mix tayo, so ilagay natin yung ating oil. Yan. 3/4 cup. Kahit anong brand ng mantika, pwede. Ayan. So, dito, tutunawin lang talaga natin yung ating sukal. Ganito na yung kanyang kulay. Sa tingin nyo, tunaw na yung asukal. Maglagay tayo ng tubig. Ayan, 1 cup tong tubig na to. Hindi muna natin naubusin. So, bali yung cup na ginamit ko dito. Kung wala kayo, pwede yung lata ng ibap. Yan ang pinakamadaling pampalit doon sa cup na ginagamit ko. Ayan, gagamit tayo ng streamer. Para mawala talaga yung mga buo-buo. Pati yung baking kailangan walang buo-buo para mas maganda yung ating mamon. So i-mix natin uli. Oy. Tapos ilagay na natin yung tirang tubig kanina. Yan. Tapos i-mix natin uli. Mix lang natin. So, ganito lang pag-mix. So, yan na mga kabakers. After 10 minutes. 10 minutes natin siya na-mix. Pag ganyan-ganyan. Para maging smooth talaga siya. Pag ganito na yung kanyang mixture, parang hindi na siya napuputol agad, okay na yan. Lagay na natin sa tray. So, ito rin yung gamitin natin na cup. Hindi lang natin siya pupunuin. Gamit muna tayo ng sandok para masiguro na wala na yung mga buo-buo talaga sa mga gilid-gilid ng ating pinagmasahan. Yan. So wala na nga. So okay na to siya. Ito na yung mga pinag-try natin kanina. So yan, ito yung unang lagay. Hindi lang natin siya pupunuin. Siya, alsap pa yan siya. Ganyan lang mga 3/4. Yan. So continue lang hanggang matapos. So yan mga ka-bakers, nalagay ko na. Bali dito maglalagay tayo ng mantika. Bali kukross lang natin sa gitna. Pero optional lang to mga ka-bakers.
Nasa inyo lang lalagyan nyo or hindi. So, bali yung ginamit pala natin dito na all-purpose, pwede nyong gamitin kung wala kayong all-purpose, pwedeng third class, pwedeng kick flour naman. Ngayon, kung meron naman kayong mga hand mixer, pwede hand mixer gamitin dito mga kabakers, mas madali. So, salang na natin agad, mainit na yung oven natin. Yung init ng oven natin is nasa 350 mga kabakers. So, ayan mga kabakers, buksan ko na yung oven. Natin makita yung apoy. Ayan, urong konti. Ayan. Bali dito natin siya sa baba, isasalang mga kabakers. Hindi natin sa taas, sa baba. Ayan, sa baba lang. Good. Ayan na. Ayan, after 5 minutes, papahinaan ko na yung kanyang apoy. Yung pinakamahina. Ayan. Bali, papaininan lang natin siya ng 10 minutes bago natin kunin yung ating mamon. So, update ko na lang kayo after 10 minutes uli, mga kabakers. Ito na mga kabakers, napaininan ko siya ng 10 minutes. Bale, naluto natin siya ng 15 minutes. Sa total, 15 minutes mga kabakers. At ito na nga siya, ang ating mamon. Yan. So, palamigin muna natin. Tapos, titingnan natin yung kanyang quality. So, dyan lang kayo. Huwag kayo alis. Update ko lang kayo in makalipas in 5 minutes. So, after 5 minutes mga kabakers, is malamig na siya. At ito na nga yung finished product ng ating ginawang mamon. Diba? Napakadali lang niya. At saka napaka-fluffy pa nito at napakalambot. Ayan o. So, ayan o. Napakalambot nito mga kabakers. Ito na nga yung finished product ng ating isang mamon. Isa din to sa mga Filipino traditional bread mga kabakers na kalimitan makikita nyo sa mga bakery. So iba-iba nga lang yung mga recipe. Subukan nyo tong recipe ko mga kabakers. Napakaganda. Kompleto na to. Kahit pag ginaya nyo to, ganito din yung kalalabasan. Basta sundin nyo lang yung mga paglagay ng ating mga ingredients. Hindi ko na ipakita doon ng dry yeast pati yung baking powder sa paglagay, pero pinaliwanag ko naman. Makita nyo doon kung saan part siya ilalagay. So ayan mga kabakers, sana nagustuhan nyo itong video. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan like, share, subscribe na din. Yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.